Thank God na nabigyan pa rin tayo ng opportunity to do the things that we love. Ito, itong pag-iibon. Di ba? Kaya everyday, let's thank God, no? Let's thank God sa kanyang mercy sa atin, sa kanyang pagmamahal sa atin. Kasi not everyone can be given the opportunity to do the things that they love. Marami dyan na sobrang busy o nagkakasakit na, and yung iba even nagkakaroon ng disabilities. And to be here sa Lofco is one of the greatest pleasure, no? Greatest pleasure to be with you, mga kabida. For some, siguro this is something na hindi nila ma-appreciate. But then again, kanya-kanya naman kasi tayo ng passion sa buhay. Kanya-kanya tayo ng libangan, kanya-kanya tayo ng gusto. And as long as it's healthy, no? Sa akin, lahat tayo ay mag-enjoy dun sa ating mga endeavor. Yan. Okay, so without much ado, sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng kwentuhan, no? Kwentuhan, bidahan, as always, sa mga bagay na may kinalaman sa ating hobby, pigeon racing. And this is the continuity ng ating nasimulan for almost 3 months na rin ata, na bidahan natin ng mga bloodlines. So, shout out again sa inyo mga kabida, sa lahat po ng tumututok, sa lahat po ng mga kaibigan natin sa social media, sa YouTube most especially, sa ating mga kabida sa abroad, no? Sa ating mga kababayan na nasa abroad, na kahit pa paano, ito yung nakakatulong sa kanila, no? Para may tulay yung another day. Sabi nga yung ibang mga kaibigan natin dyan sa abroad, mga kabida natin, ay sabi nila, this keeps them busy o mabawasan yung pagiging homesick. Ayan, so marami po salamat sa inyo. And of course, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na tumututok sa atin, thank you sa inyong lahat sa maliit na bagay na ating nagagawa, na i-share sa inyo, ay kahit pa paano I'm able to bring happiness and joy sa inyong buhay. Ayan. So yun, so the last time na pinag-usapan natin, I think isang bloodline. Ano bang bloodline yun? Naalala nyo pa ba? Yung I think Emil, no? Emil Dewert yata yun. Yes, Emil Dewert, na nagkaroon pa tayo ng 2 series. Yeah. But this time, another immortal line, ano? Hindi man ito katulad ng Emil na very prominent. At marami talaga yung mga kababayan natin na nakinabang doon sa line na yon. This bloodline is equally great, equally amazing. Yan. And walang iba po kundi ang the Biberman strain. Biberman. Yeah. So Biberman po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ready na ba kayo? Okay, kung ready na kayo, then let's start. Si Fons Biberman ay isa na naman pong Belgian fancier. Yes, meron ba tayong nabanggit na hindi Belgian fancier? No? I think 95% ng ating mga pinagkausapan o mga hinahangaan na mga linyada ay galing sa isang lahi yata lang ng tao ng mga Belgians. So si Fons Biberman, iba yung pronunciation ng mga British, but Pinoy naman tayo. Sige, so si Fons Biberman ay nag-umpisa as just an ordinary fancier, no? Pero with meticulous hands and mind and eyes sa ibon. Nag-umpisa siya noong 1923
And from 1923 to 1926, so and so pa lang din yung kanyang pag-iibon. Hindi pa siya ganun kakilala until such time nung may na-meet siya na at least dalawa na mahusay na fancier. Yung isa lang babanggitin ko, si Serpentine. Yan, Serpentine. Si Serpentine ay isa sa mahusay na national long distance champions of Belgium during those times. And hindi siya ganun kakilala. It's the reason why, habi nga, wala na sa libro ng pag-iibon yung kanyang pangalan. Kasi unang-una hindi siya nagbebenta. Hindi siya nagbebenta ng mga ibon. Siguro, nakuha siya ng karisma ni Fons Biberman. And pinagkatiwala sa kanya yung at least few of the best pigeons na meron siya. So, in short, naka-acquire si Fons Biberman kay Serpentine. And yung acquisition na to lead to numerous successes sa kanyang loft. One of those pigeons na later on ay naging bunga ng acquisition niya o pagbili niya ng mga ibon kay Serpentine ay yung ibon na may band number Cap G64. Yan, si Cap G64 ay actually isang prolific flyer, no? The bird itself, no, nakalipad ito ng 24 times. 24 times in 660 kilometers. Ayan. So dito yan parang MacArthur o mas mahaba ng konti sa MacArthur from Manila to lagpas pa ng MacArthur. And not only once, no? Sa Pilipinas pag nagpalipad ka same bird in 600 kilometers twice or thrice, then papalakpakan na yung ibon mo. But this time dito sa kwento ni Fons Biberman ay 24 times na nilipad yung ibon na yan. And napakaraming napanalunan. Pero pa siya mga ibon din na nabanggit na umaabot ng almost 700 ang nilipad. But as a start, balikan natin ng konti, si Fons Biberman ay merong, sabi ko nga, meticulosong na panuri o panukat sa pag-iibon. Ang naging standard niya sa pag-iibon, hindi siya lalaban sa isang competition just because there is a competition. But lalaban siya sa isang competition because of the presence of challenging fanciers, yung mga mahusay na fanciers. Gustong-gusto niya yung nahihirapan siya. In short, gustong-gusto niya na may challenge. Ayaw niya maglaro kung ang kalaban niya ay mga, sabi sa amin sa Ilocano, ay altit. Ayaw niya ng mga so and so lang. Gusto niyang kalaban yung mga big time. Gusto niyang kalaban yung pahihirapan yung kanyang mga ibon. And so yun yung naging pamantayan niya. Yun ang naging panukat niya sa pag-ibon. It's the reason why from 1923 to 26 nag-level up siya. Bilis ng oras, oh. Nag-level up siya, no? And he reached pinnacle of his pigeon career by 1930. Ayan. Doon nakilala na siya. No? Bilis ang progression niya. 4 years lang, ayun, sumikat na siya dahil sa kanyang magandang standard sa pag-iibon. Itong ibon na later on na mga dinevelop niya ay base sa description ay completely weightless, buoyant sa atin. Ang tawag natin doon buoyant. So ang kanyang terminology na ginamit ay completely weightless. Na yung alam niyo na 'yon, 'di ba? Parang bulak, magaan. 'Yun ang naging pamantayan niya sa pagbi-breed ng mga long distance birds. So, 'yun na naging trajectory niya, which is long distance. Yan. And so, localize na natin ito kasi ang bilis ng oras, 11:06 kaagad. So, localize natin what happened next. Kasi we cannot of course relate kung sa abroad lang ito. Ano nangyari? Especially, anong naging impact nito sa
sa pigeon racing dito sa atin. Yan. Dito sa Pilipinas ay merong at least 3 na kilala ng mga fanciers na nag-import ng mga ibon ni Fons Biberman. And one of those who imported his birds ay si Henry Tan. Yan. Si Idol Henry Tan. Isa siya sa maraming kinuha, no? Siya ang I think pinakamarami na in-import ng mga Biberman. And other than Henry Tan, si Peter C. din. Peter C. is also one of those who imported these lines. Fons Biberman. Ganun din si Victor Lim. Oh, yun. Yun ko lang din na realize na si Victor Lim even has his own Biberman. And that's courtesy of Sir Ledon. Ledon's Garden Loft. Sir Ledon, shout out po. You see, hindi tayo nagre-research, hindi natin makukuha itong mga bagay na to without these people na hinanga din natin at sinusundan yung kanilang mga research. And siguro sa akin, I would like to express yung aking appreciation and gratitude sa isa sa andyan lang, sa gidli-gidli. Simple lang, nasa gilid lang, tigtatago lang, pero napaka valuable na kaibigan, no? Pagdating sa information, pagdating sa networking, pagdating sa kaalaman, basic knowledge at yung kanya mga insights sa pag-iibon ay hindi matatawaran. Walang iba kundi si Bro Moki Reyes. Shoutout sir, shoutout bro. Thank you sa mga insiders, ano, sa mga inputs, sa mga na-share mo sa akin na kaalaman. And so going back, ayun na nga po, ano, meron tayong at least 3. Si Henry Tan, si Peter C, and even si Maestro Victor Lim. So, ang mga idols na ito, sila yung mga nanguna. Sila yung mga pioneer pagdating sa importation ng mga Biberman strain o bloodline. Grabe, no? And just to read you one of the article written by Sir Ledon Sloff on how he described, paano nyo dinescribe ang husay ng isang Saldi Garcia, no? At ano yung mga combination blood na perhaps niluto, yan, niluto at ginawang sangkap ng tagumpay ni Idol Saldi Garcia. For all you know, si Saldi Garcia, siya po ang isa sa masasabi natin na very consistent, prolific, and isa sa pinakamahusay perhaps na nag-ibon sa Pilipinas. Dagdag ko na si Sir Saldi sa aking listahan, ano. Salute sir, ano, for winning this huge accolades and awards for years, ano, in a consistent fashion, no. Sunod-sunod na taon hindi nawawala si Sir Saldi. And lately lang, ano, nagpanalo na naman siya. I think 2 yan eh. Kung di ako nagkakamali, yung isa yung sa BBC. Million na naman ang inuwi niya. Mayroon pang magandang sasakyan ako nakita. Anyways, pagdating sa kaalaman, hindi po ganun kalaki yung aking knowledge kumpara sa iba, kumpara sa inyo, kumpara kay Sir Moki, Bro Moki Reyes, and the rest. Ako, nanghihiram lang sa inyo. So going back, let me tell you about yung magandang sinabi ni Sir Ledon Sloff tungkol kay Saldi Garcia, and this is all about syempre yung combination of these lines, especially yung Biberman. If you may, ay ikikwento ko sa inyo, no? Ang Biberman, ayon kay Sir Ledon, is known for mental toughness, explosive burst of speed, strong body structure, o at least yan po yung 3 na karakter. Mentally very tough, no? Pag sinabi nating very tough mentally ang ibon, hindi yan nagka-crack, no? Yung mga times na gusto mo nang, siguro kung ibon ka, gusto mo nang dumapo, gusto mo nang bumaba, gusto mo nang uminom, gusto mo nang matulog na lang doon, hindi mo gagawin.
kasi you're mentally tough. And then explosive burst of speed, alam na natin yan, ano, talagang parang hindi maubos-ubos yung gunpowder, kumbaga. Ang bilis, laging merong reserve, at napakaganda ng body structure. Yan yung tatlo. Sabi ni Sir Lidon, merong dalawang ginamit siya na ano na fancier, no, na maaaring pinanggalingan ng mga ibon ni Sir Saldi. Number 1, yung Victor Lim's Biberman, na sabi niya ay built for endurance and survival in tough races, while the Biberman of Peter C. was fine-tuned for speed and stamina. So yung mga bagay na to, ito yung mga nakita ni Sir Saldi sa Biberman. Lalo-lalo na dun sa dalawang fanciers na pinagkunan niya, si Victor Lim at saka si Peter C. In one interview of Sir Saldi, sa first series nung trailong series of interview, inamin naman niya doon na tatlo yung kanyang pinagkukunan ng mga bloodlines, especially itong Biberman. Yun na nga, nabanggit niya dito si Victor Lim, nabanggit niya dito si Peter C. and si Henry Tan. So, tatlo yan. Kaya nga, sabi ni Sir Lidon, the combination of Victor Lim and Peter C's Biberman is a perfect match. A perfect match. Yan. Bakit? Ayan, ulitin ko lang, just a re-emphasis. Sabi niya, you will combine endurance both from the traits of these Bibermans, explosive speed na nahaluan ng husay ng Stitch and Pepperman and BDB, and resilience in extreme race condition, and excellence in intelligence and homing instinct. O yun. So those combinations are lethal, no? Pinagsama-sama, at ang nakabuo niyan ay si Sir Saldi Garcia. Ayan. Kaya ngayon si Sir Saldi ang hirap talunin, no? Unbeatable, unbeatable. Ano mang club, no? NHPC, BBC, PHA, kahit ano yan, sa kanya lagi. Grabe. Siguro before I close yung ating bidahan sa araw na ito, just an info sa inyong lahat. Si Sir Saldi, gamit ang mga Biberman, ay nag-umpisa yan sa mga, well, yung kanyang unang mga kinuha na Biberman dito sa mga nabanggit na fanciers. But until such time na parang napurol yung kanyang Biberman, dumating na yung limit alam nyo kung sa pag-aaral may tinatawag tayo na learning curve, and even sa pag-iibon, kahit sa pagmamanok, dumarating tayo dun sa point na yung inaalaga natin, though we are using the same bloodline, dumarating yan dun sa peak niya, and question is, what are you going to do pag na-reach mo na yung peak mo? And dumating dyan sa punto na yan si Sir Saldi. Dumating na siya sa peak na wala ng improvement, no? Ano ang kasunod ng peak? Pag curve yan, syempre pababa. That's exactly what happened to the Biberman of Sir Saldi. Pero ang isang matalinong fancier tulad ni Sir Saldi ay hindi maubusan ng options. So what he did, gumamit siya ng ibang Biberman, ibang bloodline coming from other sources. Pero hindi yan magkakalayo, no? Ginamit yan kumaga para buhayin, i-revitalize yung dugo na meron siya. That's the reason why kumuha siya ng mga Biberman ni Henry Tan. Nag-import siya kasama si Mon Santa Ana. Kumuha siya sa isa sa magaling din na may Biberman. Hindi ko sasabihin sa inyo, pero pwede nyo ako PM. Bro Moki, papagalitan ako. So yan,
you have to be resourceful and huwag mong hayaan na maubusan ka ng options pagdating sa ibon. Dapat laging may bala. And that's exactly how great Mr. Saldi Garcia is. Hindi siya naubusan ng option, hindi siya naubusan ng bala. Alam niya ang gagawin. That's the reason why hindi siya matalo-talo. No? From Cotto, kay Bulag, at sa kanya pang maghuhusay na mga linyada. And yung kanyang Jojo line. Kung alam niyo yung Jojo line, kakashare lang din sa akin ni Sir Moki. So, yan yung evolution, no? Nag-umpisa siya dun sa basic, in-improve niya. Nagkaroon siya ng sarili niyang line talaga. Siya nang bumuo. And from that, doon na sumanga-sanga yung mga magagaling na galing doon sa kanyang binuong linyada. But basically, everything ay nakatanim sa Biberman. Ayan. So, I hope, sana, ako ay nakatulong sa inyo sa maiksi na sharing natin. Ang Biberman po ay maasahan na linyada. Pero hindi po ito ganun kadali. No? Kahit anong bloodline naman. Na pupulutin mo lang, ibibreed mo. Kailangan, alam mo kung anong pinapasok mo sa bloodlines mo o sa lot mo. Sabi nga ni legendary Vicente ngo, once nagpasok ka ng bad blood sa iyong loft, mas mahirap gawin yun pagpo-purge o pagtatanggal nun kesa yung nagpasok ka. Ang hirap na alisin ang isang bad bloodline sa dugo ng ibon mo. And that's the talent of Saldi Garcia. He knows what to put in sa kanyang mga Biberman. And which makes him one of the great fanciers ever na naglaro dito sa Pilipinas. So yun lang mga kabida, maraming salamat muli sa inyo pong pagtutok. Until such time, until next time, muli tayong magkwentuhan sa isa na namang linyada. I-comment nyo lang po kung anong linyada ang gusto nyo. Though may nakikita na ako dito na mga candidates, I'm willing to listen kung ano pang gusto nyo. Siguro at least 2, then we proceed with some patalastas, siguro yung mga top 3 consistent fanciers, pasok natin yan. Saka uli natin ipasok yung mga bloodlines. Okay? Ingat po kayo lagi sa mga kalapatid natin na binabagyo. God save you. God bless you. Salamat po. Let's thank the Lord for the opportunity to live and enjoy our sports. Maraming po salamat.